Welcome to Donmar TV News Channel. Magpaganon pa man po sa mga pangyayaring ito, mahalaga pong mailinaw yung mga importanteng bagay tungkol sa mga nangyari at naganap diyan sa Calabarzon nitong nakaraang linggo. Una po, huwag po nating kalimutan na noong December 2020, si Joma Sison at ang Central Committee ng Communist Party of the Philippines, kasama na po ang NDF at ang NPA Command dito sa Pilipinas, ay nagpalabas ng kanilang pahayag na bumubuo sila at magde-deploy na sila ng tinatawag nilang quote-unquote SPARO units or Special Partisan Regional Operations Unit, betterly known in the legal definition as assassination hit squads o murder squads ng CPP na papatay ng mga pulis, sundalo, and mga opisyal ng gobyerno, kagaya po ng mga pangunahing leaders ng NTF-ELCAC. Kasama na po kami dyan ng mga former rebels and former cadre na tumutulong na sa government upang kami po ay ma-terrorize at mapatahimik. Mula doon, malinaw po na ang directive na yan based on practice and experience ay ginagawa po yan hindi lamang ng NPA, kung hindi ng kanilang mga urban operators na tinatawag natin na mga white area cadre and white area organizations. Kung kaya po sa aming pakikipagtalakayan ngayong araw dito sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, na mga cadre at mga underground operatives who are also similarly situated like us, na sila ay nagbalik loob at tumutulong na rin sa government. Ang mga namatay po sa actual law enforcement operations na isinagawa, kasama po ang mga naaresto. Ito sila ay bahagi ng tinatawag na Advanced Deployment Force and Advanced Unit for the Underground Support to the Armed Terrorism ng CPP, NPA, NDF na nakakalat po sa buong rehiyon ng Timog Katagalugan. Ibig sabihin po, ang bahagi ito ng pagpapatupad ng Regional Party Committee ng STRPC or the Southern Tagalog Regional Party Committee, which is the CPP unit in charge for the military and other operations of the CPP, NPA, NDF sa buong rehiyon ng Timog Katagalugan or Region 4A. At malinaw na ang mga organisasyon na ginamit nila to cover ay the same organizations din na siyang nagko-cover sa matagal na panahon dito po sa maraming atrocities and operations ng CPP na kanilang gina-justify o binibigyan ng katuwiran upang tanggapin sa public opinion at sa media. I'm talking about the group of Karapatan, Bagong Alyansa Makabayan, Pamantik, Olalia, KMU, Umalpas. These organizations, kung saan din kami nanggaling when we were still part of the CPP, NPA, NDF, ay ang tinatawag na above ground network operations of the CPP, NPA, NDF. But of course, hindi lahat yan ay alam ng mga kasapi nila. Ang namumuno at mga leaders nito na mga binanggit kong organisasyon na above ground network of operations and alliances, yun ang mga kasapi ng CPP, NPA, NDF at sila din ang namumuno ng underground na gawain. While at the same time, sila din po ang nagkukunwari ng mga open organization leaders. Yan po ang aming buhay. Ang tawag namin dyan ay duplicitous character o yung karakter na doble cara. Ang mukha ay kunwari above ground legal operators and organizers, labor union operators, transport organizers, environmental activists, etc. Cover namin yon. Pero kami ay CPP din at kami ay bahagi din ng NPA operations sa urban centers. Kasi kami ang nagpapasulpot ng mga bala, granada, detonating cord, blasting cap, explosives, ammunition, bahay, sasakyan. Ang tawag namin dyan ay advanced deployment of logistics in preparation for the execution of the order of Joma Sison and Central Committee of the Communist Party and the NPA National Command para po isagawa ang assassination operations. And don't forget po, ngayong buwan ng Marso, March 29, forthcoming po, Yusek Joel and the rest na familiar dito. Familiar kami ni Yusek Joel dyan. March 29 is the 52nd anniversary ng NPA.
At kadalasan, either 1 week before or 1 week after, nagsasagawa kami ng mga coordinated terroristic activities to project a politico-military propaganda and to inflict damage tactically sa government security forces, army and police. So sa nangyari pong ito, sinasabi namin na lahat ng mga na-involved sa pagsasagawang ito ng law enforcement operations, anti-crime activity project na ginawa dyan sa Calabarzon ng PNP ay tumugma doon mismo sa paghahanda ng NPA ng kanilang atrocities, violence at pag-commit ng mga tactical offensives as per guidance ng Central Committee. Number 2 po, malinaw din po na we have already witnesses, I think ang right now ang lumantad at handang lumantad at magsasagawa ng judicial affidavit support testimony ay 5 na mga underground cadre coming from the area of Cavite, Laguna, Batangas, and Rizal. And for the information of everyone listening and viewing us right now, Yusek Lorraine, ito ay mga direktang nakasama ng mga iilang mga namatay at iilang na aresto at wanted ngayon o nagtatago doon sa loob ng guerrilla zone during their TOD. Ang TOD is tawag niyan tour of duty. Meaning, for a minimum of 3 months to as long as a period of 1 year, kayo po ay tactically and temporarily nakadeploy sa NPA. Pero kayo ay organizer din ng labor union, organizer din ng kadamay, ng urban poor, ng environmental group, ng human rights group, ng karapatan, paralegal. Pero you are still part of the armed underground operation. For you to become more committed and to understand the need na ikaw ay tumulong at sumuporta at sumama sa armadong pagkilos ng NPA, ikaw ay binibigyan ng tinatawag na TOD or Tour of Duty. Ang shorter period niyan, Ma'am Lorraine and the rest na nandito sa ating talakayang balita, ay immersion and then exposure. Exposure siguro mga 1 week, 2 weeks. Immersion, 2 months maximum. Above that, Tour of Duty yon. So, 3 or 4 sa mga namatay ay mga bahagi ng Tour of Duty sa armadong pagkilos ng NPA in not less than 6 months to 9 months. According to direct testimonies na isasagawa ng mga nag-volunteer ngayon na mga former CPP, NPA, NDF operatives who are part of labor radical infiltration in the industrial zones. Pero sila ay naging bahagi ng NPA temporarily for at least 9 months to 1 year in the TOD period, Tour of Duty. So marami dyan kilala nila. Number 4 po, or number 4 point natin, yung namatay sa Montalban o Rodriguez Rizal, ito po ang mga local CPP, NPA, NDF operatives in Kasiglahan Village. Diyan po sa Montalban Rizal na nang-agaw ng 1,600 na kabahayan na proyekto ng National Housing Authority at sila po ay bumubuo ng tinatawag na CPP Section Committee na nagre-recruit at nag-ooperate dyan sa loob ng Rizal, lalo na sa Montalban at papunta pati sa San Mateo, Rizal. At hanggang sa mga portion ng Letex, Payatas, Letex, Quezon City, hanggang dito sa papuntang Marikina at pati dito sa Antipolo. So ito ay hindi ordinaryong mga individual. According to accounts of former CPP cadre na nakasama nila dito sa NPA TOD nila or Tour of Duty, ito ay mga dating NPA talaga na idineploy balik para palalimin pa ang pagkilos nila dyan sa Rizal area, particular sa Montalban, San Mateo, papuntang Antipolo, Taytay, and Cainta, Rizal. So ito ay malinaw din ang itong namatay na si Manny Asuncion sa Cavite ay nag-verify ka tayo sa mga kasama natin at confirmed na siya ay bahagi po ng Regional Urban Party Committee Operations or Regional White Area Operations sa buong Calabarzon. Ang kanyang assignment po ay Cavite, ang paglulunsad ng mga kampanya, alyansa at mga pagkilos upang udyukan ng mamamayan na sumama sa mga pagkilos upang mapahina ang gobyerno at mapalalim ang kanilang lihim na kilusan
Si Manny Asuncion ay matagal ng operatiba ng Urban Party Committee sa Cavite. At hindi siya ordinaryong kadre ng Communist Party. Siya ang nagko-connect sa mga platoon dati ng NPA from Batangas na pumapasok sa Alfonso, Cavite at dito sa may area ng Amadeo Mendez hanggang sa boundary ng Ternate papuntang Maragondon. So yun po mga area na tinutulungan niya. Coming po ito from the areas na nakakilala sa kanya. At ang kanyang maskara ay Bayan Cavite Coordinator. Ganon din ang maskara ko noon. Nang ako po ay naka-deploy pa sa urban operations, ako ay Secretary General ng Bayan Panay at naging chairman din ng Bayan Panay at Regional Coordinator ng Bayan Muna.